Narito na ang wakas ng mundo. Habang nagtatago si Hanyena, may narinig na mga tunog sa ibaba, pagkatapos ay naging tahimik. Sabi ng matandang maruming zombie, Gra. Grani. Avi. Ra. Ga. Bulong ni Hanyena sa sarili, imposible yan. Napawisan siya at patuloy na sinasabi sa sarili, sigurado akong nalock namin ang pintuan sa unang palapag nung lumabas kami at nilagyan pa namin ng mga bagay sa harap. Sabi ng matandang maruming zombie, Ra-agroar. Bulong ni Hanyena, pero huwag naman sana nakapasok ba sila? Nagpatuloy ang zombie sa pagsabi, Gra. Sabi ni Hanyena, paano naman yon? Kaya ba ng mga infected na gawin yon? Sabi ng matandang zombie, Gra-ara-arag. Sabi ni Hanyena, hindi pumapasok siya dito sa taas Umakyat ang matandang zombie sa hagdan. Narinig ni Hanyena ang mga yapak. Sabi ng matandang zombie, Graad. Tumingin ang matandang zombie sa bintana. Tinakpan ni Hanyena ang malambot at maselang bibig niya. Tumigil ang matandang zombie. Tumingin siya kay Hanyena nang may nakakakilabot ng ngiti. Lumapit siya rito. Pumikit si Hanyena. Pagkatapos ay dahan-dahang bumukas ang mga mata niya. Nakita niya ang matandang maruming zombie na ngumingiti ng harapan sa kanya. Nabigla at natakot siya at sumigaw, Kya ade. Bigla, sinaksak ni Kang Hakchiol ang maruming matandang zombie sa leg. Dumampi ang dugo sa mukha ni Hanyena. Sabi ni Kang Hakchiol, ayos ka lang ba? Ilang sandali ang lumipas, sabi ni Kang Hakchiol, sabi mong umiti sa'yo yung infected. Sabi ni Hanyena, parang nakaharap ko ay tao, hindi halimaw katulad nung nakasalubong ko yung nakakatakot na lalaking iyon, parehong panginginig ang naramdaman ko Listenan ni. Sabi ni Kang Hakchiol, base sa nakita natin, infected talaga siya. At nilock ko ang pangunahing pintuan at pinuno ng mga bagay mula sa paligid. Hindi ito kasing secure ng barrier na iniwan ko sa kwarto, pero lahat ng mga bagay ay nabuwal. Pati ang pinto ay sira nang dumating tayo. Habang nakikinig si Jung Minjun, binuksan niya ang bote niya. Sabi ni Kang Hakchiol, parang may taong hindi infected na sinadyang pumasok ni. Base sa alam ko tungkol sa ugali ng mga infected, lahat sila ay nakabatay sa instinct at galit, hindi dapat posible yan. Posible kaya na may ilang infected na may natitirang emosyon o gawi pa. Napawisan si Hanyena at sinabi, imposible yan. Sabi ni Jung Minjun, hula lang ito, pero baka may mga infected na, tulad ng sinabi mo, espesyal na klase, unti-unti silang nag-evolve. Pinuno niya ang bote niya ng tubig. Tumingin si Kang Hakchiol kay Jung Minjun ng litong-lito. Sabi ni Jung Minjun, paano kung balang araw natutong umakyat sila sa hagdan, tumalon sa mga bubong, kaya nagkakaroon ng koordinasyon, estratehiya at nagpaplano ng atake laban sa mga survivors. Baka hindi lang sila nag-evolve mental pati physical din. Parang nasa estado na sila na parang brain dead, pero mas lumalakas ang instinct nila sa pag-atake niya. Sabi ni Kang Hakchiol, paano mo naman nalaman yan? Sabi ni Jung Minjun, gusto ko lang isipin. Hindi ako sigurado. At baka mukhang kakaiba ito, pero parang ang kilos ng infected ay parang mula sa larong nilalaro ko dati. Talagang naging interesado ako nito kamakailan, kaya baka niloloko lang ako ng isip ko Sabi ni Kang Hakchiol, desenan. Medyo wild ang teorya na yan. Sabi ni Hanyena, ibig mong sabihin, nasa loob tayo ng laro o ano? Sabi ni Jung Minjun, hindi, syempre hindi. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko. Sabi ni Kang Hakchiol, sa anumang kaso ang totoo ay ito ang pinakamalalang outbreak sa kasaysayan ng tao, at kailangan nating mabuhay. Sabi ni Jung Minjun, saka pala nung natapunan ka ng infected na dugo kanina hindi ka naman infected, di ba? Sabi ni Kang Hakchiol, maraming beses na akong natapunan ng infected na dugo. Hindi naman nagiging infected dahil lang sa pagdikit. Kaya parang ang tanging paraan para maging infected ay kung maninila ka. Ilang sandali ang lumipas, sabi ni Kang Hakchiol, isang 2 rifle na may 15 bala, 2 military knives. May dala pa akong folding knife, kaya Minjun, isa sa mga kutsilyo ay para sayo. Sabi ni Jung Minjun, yung isa pa Sabi ni Kang Hakchiol, Yena, ikaw ang magdadala. Nalito si Hanyena at sinabi, gusto mo ba na hawakan ko ito? Sabi ni Kang Hakchiol, kailangan mong protektahan ang sarili mo. Kung mangyari ulit ang mga nangyari kanina, patuloy ka pa bang aasa sa amin?
At kailangan niyong matutunan kung paano gamitin ang replay mula sa akin. Nagulat at nagalit si Hanyena at Jung Minjun. Sabi ni Kang Hakyol, kung mamatay ako. Minjun, maaaring kailanganin mong gamitin ang replay na ito. At Yena, baka kakailanganin mo rin ito. Nanahimik ang silid sa bigat ng mga salita niya. Hoy, huwag kang magsabi ng kalokohan gaya niyan, seryoso. Ani Hanyena. Dagdag ni Jung Minjun, alam mo, yung mga taong nagsasabi ng ganoong mga bagay ay sila pa ang unang namamatay, di ba? Yan na nga ang kliseyong linya sa mga pelikula at drama. Sunod-sunod ka pa nga sa script ngayon. Tumango si Kang Hakyol, ano ba nang sinasabi nyo? Hindi ako mamamatay. Gagawin ko ang lahat para makaligtas. Sinasabi ko lang, dapat handa tayo kung sakali mang dumating yon. Umupo si Jung Minjun sa tabi ni Hanyena at nagbiro, hindi ka naman mali doon. Pero sa totoo lang, matagal ko nang gustong sumubok magpaputok ng totoong baril. Kahit papano baka hindi tayo makakapag-practice magpaputok dahil sa lakas ng ingay. At wala rin tayong gaanong bala. Teka, ikaw ba, Yena? Hindi mo ba gusto ring subukan na magpaputok? Tanong ni Jung Minjun. Hindi tumingin si Hanyena. Mabilis siyang lumihis ng pwesto kay Jung Minjun at nagbulong, sino ba namang nakakaalam? Hindi ako sigurado. Nakita ni Jung Minjun ang litong tingin sa kanya at tanong, ano ng problema? Ngumiti si Hanyena ng pilit at sagot, sadyang ayoko. Hindi pa ngayon. Hindi ako gustong malapit sa'yo. Nagsimulang pawisan si Jung Minjun at bulong sa sarili, ha? Bigla na lang ganon. May nagawa ba akong mali? Ganyan talaga siya sa eskwela, palaging gusto ng distansya, di ba? Lumayo si Hanyena ng bahagya at bulong sa sarili, ha? Ang nakakabaliw na loner na yan. Wala siyang kamalay-malay di. Humugot siya ng amoy at nag-isip, aanhin ko pa, hindi na ako naliligo ng ilang araw. Nakakadiri. Baka mabaho na ako eh. Alam kong prioridad ang kaligtasan, pero naiinip ako sa mga walang kwentang isipang ito. Pala idiota yata ako. Baka sa mas matinding sitwasyon, wala na akong pakialam di. Tumingin siya kay Jung Minjun at naisip, seryoso, hindi yan mahalaga. Ayoko lang talaga malapit kay Jung Minjun ngayon. Kailan ko ba sinimulang pakialaman ang idiotang yan? Lumuhod siya at bulong sa sarili, sobrang nakakainis eh. Paminsan-minsan ay pumula ang mga pisngi niya. Kinabukasan, sa kalye habang naglalakad, tanong ni Kang Hakyol, sa tingin nyo walang infected dito? Sagot ni Hanyena, pero baka 2 o 3 pa rin sa loob. Hindi natin masisigurado tungkol sa loob ng gusali. Dagdag ni Jung Minjun, pero dahil kay Yena, parang nagiging mas kontrolado ito, no? Kung ganito ang takbo, baka makagalaw na tayo ng mas madali. Nagbabala si Kang Hakyol, huwag kayong magpapababa ng gwardiya. Maging matalas lagi. Napansin ni Jung Minjun na pilay ang lakad ni Kang Hakyol at tanong, buti ka ba? Pilay ka na yata, matagal mo ng pilay. Sabi ni Kang Hakyol, siguro natagilid ko ang paa nung nahulog ako kasama yung sundalong infected. Marahil napunit ang litid ko eh. Natunganga si Jung Minjun at pangambang tanong, ano? Sinigaw ni Hanyena, ano ba't hindi ka nagpapahinga? Hindi ka ba dapat nagpapahinga ngayon? Dagdag ni Jung Minjun, ikaw pa nga, ikaw ang nagsabi na huwag nating pilitin ang sarili. Sabi ni Kang Hakyol, akala ko ayos na ako kanina. Pero hindi naman ito seryosong problema. Kung ihahambing sa pagtakas ko mula Hilaga, wala ito roon. Muling inangkin niya, dapat maghanap na tayo ng matutuluyan mamaya. Tumingin si Hanyena sa isang pinto at halimbawa, tanong ni Kang Hakyol, anong nangyari? Sagot ni Hanyena, may naramdaman ako, biglang may isang zombie na sumigaw mula sa likod ng pinto, grag. Natayo si Hanyena ng natirik, kya. Natakot ako. Tanong ni Jung Minjun, ano ka ba dyan? May infected ba sa loob? Mula sa itaas may sumigaw na boses, hoy. Kayo ba'y mga survivor? Nagtinginan silang tatlo ng litong-lito. Isang matandang lalaki ang sumahol mula sa bubong, nasa bubong ako ng 2 araw. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Tanong ni Kang Hakyol, paano ka napunta roon ng maipit? Sagot ng matanda, naglabas lang ako para kumuha ng mga gamit. Tapos hinabol ako ng mga infected papunta rito. Sa ngayon may mga infected sa loob ng hagdanan. Nabilanggo ako, dagdag ng matanda. Muling tanong ni Kang Hakyol, pero sino ang nagsara sa shutter ng pangunahing pintuan?
Sagot ng matanda, humingi sana ako ng tulong sa isang dumaraang survivor. Pero sinabi niyang may mga infected sa loob, kaya pinatay lang yung shutter at iniwan akong mag-isa. Sabi ni Kang Hakyol, marami ba talagang infected sa hagdanan? Sagot ng matanda, 6 o 7 yata ang humahabol sa akin. 6 o 7, muling reaksyon ni Kang Hakyol. Mukhang totoo siya, di ba? Marami talaga tayong makikita sa loob di. Naisip niya ng malakas. Pero kahit tama siya sa bilang. 6 o 7 sobra yan para sa amin ngayon. Lumingon siya sa matanda at wika, pasensya na. Sobrang dami ng infected para asikasuhin namin ngayon. Hindi kami nasa posisyon para tumulong sa kahit sino. Humakbang palayo si Kang Hakyol at sabi, tayo na. Natitig si Jung Minjun ng litong-lito, ha? Sumigaw ng desperado ang matanda, pakiusap. Huwag kayong umalis. 2 araw na akong wala sa bahay. Naghihintay ang pamilya ko. May anak ako at asawa na nag-iisa sa tahanan. At hindi ko pa nahanap ang anak kong babae. Kung hindi ako makabalik di. Wah! Pakiusap, patuloy niyang hiyaw. Sabi ni Jung Minjun, Ginoo. Kung ganun po kayo kakasigaw, ilalagay niyo po kaming lahat sa panganib. Pakipot lang po kayo. Sabi ni Hanyena, ayon. Mabuti pa bang iwan na lang siya? Sagot ni Kang Hakyol, hindi natin kaya tumulong ngayon. Huwag nating isugal ang buhay natin sa walang kabuluhang panganib. Tayo na. Nanahimik si Jung Minjun nang natulala. Biglang bumulong siya, hoy. Walang paraan ba? Tumigil si Kang Hakyol at napabuntong hininga-hingal. Ano bang klaseng paraan? Sabi ni Jung Minjun, sasabihin ko lang. Naisip ko kanina ang isang paraan. Sa tingin ko kaya kong iligtas yung matanda. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.